What up mga subscribers, no? So yun, ang tagal kong hindi nakapag-video po guys, as in. Grabe, as in sobrang, ito ang hirap talaga guys, no? Hindi ko naman sinasabi guys na huwag kayo magtrabaho, no? Hindi kasi guys, sobrang busy talaga as in, ilang days na rin. Halos 7-8 days na yata ako hindi nag-online guys. I mean, nag-video, no? Hindi ko kaya talaga ganyan guys, as in, teka na, check natin kailan ako last na nag-video, no? Ano guys, 8 days na po pala talaga, no? Grabe, 8 days na po yan, guys. Napaka-solid po, no? Actually, guys, to be honest with you, no? Nung mga nakaraan, more on ano yan, guys? More on yung mga videos ko, na-upload later ko yan. Kasi yung nakaraan, nasaan na po tayo, na Subic po tayo, no? Merong event yung company, and then napakadaming event na po na nangyari, guys. As in, ngayon, itong nakaraan, galing naman kami sa golf event. Ang dami, guys. Kaya, alam mo yun, gabi na ako halos nakaka-uwi. Ang hirap, hindi na ako makapag-video, no? So, ayan, ito yung, ayun yung, yung parang pinaka-downside, no? Napag-iiwanan ko rin yung YouTube, no? Ang hirap din. Hindi mo rin, kasi kung saan ka mag-focus talaga, no? Kung sa work, or sa passion mo, ito, sa pag-vlogging, di ba? So, napakahirap po talaga, no? So, ayun, yun lang. Share ko naman sa inyo, baka sabihin nyo, man, si Pointy Pen, siguro, sabahan na siguro mag-vlog, hindi na nag-vlog. Hindi, guys, talagang ang hirap lang po pagsabayin po talaga, as in, dumadating sa point na uwi na ako 10 ng gabi, 11 ng gabi, no? So, wala talaga akong time na mapag-vlog kasi. Tapos, syempre, nasubi kami. Hindi ko naman bit-bit yung itong desktop. Hindi ko na pwede bit-bitin itong desktop ko, no? Desktop kasi ako, guys. May laptop ako, pero company laptop yun, no? So, pag mag-install ako doon, kung ano naman, kailangan may authorize ng IT namin, no? Diba? May ganun, guys, no? So, ito, guys, tingin tayo ng mga updates kay Miss O, no? Marami ako na-miss, pero tingin tayo din sa mga updates niya ng mga hindi ko po talaga napapanood, no? Okay, tara, let's go. Panoorin po natin itong mga to, no? So, very big shoutout po kay Miss O, no? Okay. Let's go. Scream! Opposite! Taiwanese fans experiencing post-concert depression over SB19 plus Blue Ocean at simula at wakas Taiwan concert. SB19 really made an impact with their concert that Taiwanese locals who have attended the concert are now experiencing post-concert depression or PCD. But it's not just about the boys, but with the Pinoy 18 who was so fun and welcoming to the Taiwanese fans. It's been 2 days. Hi guys, no? Just to be clear guys, no? Sa mga hindi nakakaalam, i-search natin ibig sabihin ng post-concert depression. Okay guys, no? Ito yung post-concert depression guys, no? Meaning nyo guys, so ginugol na po natin, no? Ako guys, meron kasi akong pagkakaindi sa post-concert depression, pero syempre mas okay na tingin tayo sa Google guys, na okay. Okay, ito pala, translate ko siya as Tagalog, no? Syempre meron tayong mga fans, mostly tayo mga nanonood sa akin is talagang mga Pinoy fans, na okay. Yan, ang post-concert depression o PCD ay ang pakiramdam ng kalungkutan o pagkalumbay na nararanasan ng ilang tao pagkatapos dumalo sa isang konsyerto o live na musika. Bagamat hindi pag-aano pinag-aaralan ng karaniwang ito, naramdaman ng mga mahilig sa musika pagkatapos ng isang kasiyasiyang event, no? So, hindi mo itong naramdaman ng mga mahilig. Okay guys, no? For me, ang pagkakaintindi ko talaga sa post-concert depression guys, no? Ito po yung feeling na, alam mo yun, yung na-attach ka masyado sa kanta nila, or parang gusto ko pa, I want more of that. Gusto ko po yung mga gantong feeling na panood sila, or meron din silang in-explain guys na nalulungkot sila dahil sa the way na kung paano ibigay ng SB19 yung kanta nila, kung paano nila i-deliver, kung paano talaga nila hinatid sa crowd yung yung mga kanta nila. Since alam niyo na mga kanta nila, meron time, marami sila mga sobrang yung mga kanta talagang matatouch yung puso mo talaga, di ba? May mga ganun silang kanta guys. So ayun guys, iba-iba yung pagkaka-interpret nito, no? Pero sa base sa binasa natin is about a concert na talagang naantig yung puso mo talaga guys, no? Ayun yung pinaka explanation na nakita natin guys. Actually yun din kasi ang pagkakaintindi ko talaga sa post-concert depression ko guys, no? Okay, dumako tayo dito sa video ulit ni Miss O, no? So baka meron tayong mas dito na kung ano man yung explanation regarding dito. Pero yun guys, in-explain ko lang sa inyo kung ano yung sinabi ni Google guys, okay? And then, kung ano lang din yung pagkakaintindi ko guys, okay? Now, and I know they are back in Manila, but I cannot still get over their great performance last Sunday. Why I will miss SB19 very much.
first time a foreign group left Taiwan, I was so sad. O, yan sinasabi ko sa inyo kanina, no? Kung baga hindi sila makaget over or pwede rin sa, meron sila mga parts ng concert, ng music, ng set nila na talagang naantig yung puso nila, no? Or hindi sila makaget over sa, ano na ba, sinabi ko sa kanila, sa inyo kanina na they want more pa po talaga, ano, 'di ba? Parang may ganun kasing feeling, guys. Ala, na-miss ko yung ganung feeling, kaya mo ulit po talaga yung ganun, 'di ba? May mga ganung klaseng feeling po, guys, no. Kaya naiintindihan ko yung ibang mga audience kasi, guys, kahit sa akin nangyari po yung ganyan, no. Yung sobrang nalulungkot ako kasi may isang bagay ako na sayang, no. Dapat pala may ganito akong ginawa para mangyari yun, no? Or pwedeng sayang, no, ang nakakabitin, no, sana bumalik pa ulit sila dito sa lugar natin, no? May mga ganong klaseng moment din. Sakit sa inyo, guys, kaya nakaka-relate ako sa inyo, no. I have only seen Thailand, Japan, and Taiwan concert. For the first time in my life, I have been amazed by the ability of the Filipinos to sing before it started. It's really different from the performances of other countries. It's a large K-song scene, and they are really super passionate and energetic, and they are so full of reactions that let me be overwhelmed. But really fun, not at all cold. Feel like I can't get out for a long time. Di ba, no? Kumbaga, parang sinasabi niya rito, guys, na sana mag-last yung concert nila forever po, guys, no? Di ba? Pero syempre, mapagod ng SB9, hindi pwede yun, no? Pero alam mo yun, yung ganong klaseng feeling, no? Doon mo makikita talaga, guys, na talagang gustong-gusto nilang panoorin yung isang tao, and doon mas sobrang makikita mo doon kung paano mag-entertain po talaga ang SB19, no? And here's the Blue Ocean from the Simula at Wakas Taiwan concert. Opposite, come back! One more time! Isa pa, guys, no, syempre yung venue nila dito, no, hindi siya katulad ng kasi laki ng Philippine Arena, kaya talaga mas sobrang ma-attach ka kasi sobrang lapit mo talaga sa SB9. Hindi ko sinasabi, guys, na sa Philippine Arena or sa ibang concert nila na sobrang laki ng capacity, no, hindi ka ma-attach na. Pero kasi, guys, aminan, guys, no, iba yung feeling pag sobrang up close mo sila, no. Kahit tayo naman, guys, di ba? Kayo, I'm pretty sure, guys, kayo gusto nyo yung pag yung idol nyo malapit sa inyo, guys, di ba? Kahit sino naman, di ba? Pero iba yung feeling, guys, iba yung impact, eh. Iba yung impact, guys, pag nasa concert ka tapos sobrang lapit mo sa kanila, no, di ba? Mas makikita mo yung expressions nila, mas makikita mo yung enjoyment nila, mas makikita mo nga yung pawis nila, di ba? Mas makikita mo yung passion nila na kahit pagod na pagod sila, tuloy-tuloy pa rin po talaga sila, no? So, ayun yung mga klaseng moments na mas may enjoy mo talaga pag up close ka, di ba? No? And at the same time, syempre, SB19, pag up close, mas makikita nila yung mga audience na may mga banner, makikita nila expressions nyo, di ba? Kasi, to be honest with you guys, maging totoo na lang din tayo. Pag nandun ka sa upper box yan, kunyari sa Philippine Arena, doon ka sa bandang dulo, di ba? Pinakataas pa, no? Believe me, guys, hindi talaga kayo makikita ng mahaliman yan, no? Hindi na kayo makikita niyan, no? As in, makikita lang nila siguro yung light stick nyo, makikita lang nila yung yung mga ilaw na cellphones nyo. Pero yung mukha nyo, hindi nila makikita po yun, guys, talaga, no? Kaya, yung asarap din sa feeling na makikita mo SB19 na nakikita nila kayo, di ba, guys? Yung visible kayo sa paningin nila, no? Kaya, for me, iba yung attachment, iba yung dating, iba rin yung impact pag nandun ka talaga up close with SB19. No? Kumbaga, mas maparating mo sa kanila na maigi yung emotion mo during that concert po. No? Wow, that's so nice. That's so beautiful. Let's go! Diba? May kita nyo rito, ewan ko lang, guys, pumiyok pa ako, let's go. may kita nyo rito, lumapit sila, no? I think may nakita silang isang 18 or may nakita silang 18 na parang may mga expression na ginagawa. So, lumapit sila ron, di ba, guys? No? So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na iba yung impact, iba yung dating, iba po talaga yung pinaka dating talaga, no? Pag halimbawang malapit kayo sa SB19, mas kita na expressions. Let's go! So, ayan, guys, no? Yun, nakakatuwa lang, syempre, na kahit sa ibang bansa, kahit sa Taiwan, kahit ibang lahi, no? Na-appreciate nila kung ano yung ginagawa ng ating mahalima, no? So, ayun lang, nakakatuwa, sobrang natutuwa ako, di ba? Na may mga ganitong klaseng mga tao talaga na appreciate ng ating talento, no? O ng ating mga kababayan talaga, no? Kaya supportan natin ating mahalima, no? So, yun lang naman ang gusto natin parating, no? Mapakita yung talento talaga ng SB19, napakita yung talento natin mga Pinoy, no, 'di ba? And nakita nyo nga, 'di ba, merong isang ano rito, may sinabi siya na asan 'yan?
For the first time in my life, I have been amazed by the ability of the Filipinos, no, to sing before I started, diba? So, ayan, no. Yung caption dun, guys, no, sinabi niya Filipinos, no. So, diba? Proud tayo eh. Filipinos yung sinabi niya, diba? So, proud tayo na sinasabi niya tayo mga Pinoy, no. Hindi niya sinabing I have been amazed by the ability of SB19, no. Although na, oo, sige, magaling ang SB19, pero alam mo yun, yung ma-level or mabanggit lang as a Filipino, 'di ba? Tayo yun eh. Tayo yun, guys. Tandaan nyo, tayo po yun, no? So, ayun yung gusto natin mangyari, no? Pinapakilala ng SB19 yung talento natin mga Pilipino, no? So, ganun yung ito yung yung magandang mangyari sa atin, no, sa ating bansa, na pag halimbawa umangat ng SB19, no? Kaya ayun, suportahan natin sila, guys, eh. Kasi the more na nakikilala sila, the more na mas nakikilala rin ang Pilipino, 'di ba? Ang talento nating mga Pinoy, 'di ba? Ayun lang, suportahan lang, huwag na tayong mag-bash-bash dyan, ha. So, yun lang, guys. Yan, na-miss ko lang talaga gumawa ng video, no. So, tara, sunod-sunod tayo, no. So far, this week, wala pa akong agenda sa office. And subukan, guys, this weekend, ha, magla-live tayo. Abangan yan. Magla-live ako this weekend. And, yan, abangan nyo. Wala akong masyadong ganap na masyado pena. So, wag naman sana ulit magkaroon ng ganap. So, ulitin ko yung aking work sa office is pinapadala ko sa iba't ibang lugar, no, which is ang hirap. So, I think baka para magtuloy-tuloy yun, no, baka bumili na ako ng laptop. Let's go. Kaya naman siguro na. Pero kasi ako, gusto ko kung bibili ako, yung pinaka-solid na, no. So, I think pag-iipunan ko yun, no, para kahit nasa malayo ako, kahit nasa ibang lugar ako, makapagawa tayo ng reaction videos, no. So, para tuloy-tuloy na. So, yun lang. Maraming salamat. So, this is Point of It signing out. Peace. Bless you.